Ikaw ba yung bagong office assistant? Hello, binilin ka sa akin. Nice to meet you. Naghahanap kasi ako ng tubig eh. Yun na lang yata yung natira yung nauho ako. Ay! Sorry! Sir! Naglalawad dito. Sorry! Ako mismo nagpasok sa'yo sa kumpanya, kaya kakayanin natin to. Opo, sir. Gagawin ko po lahat. Meron ka pa sir. I need 10 copies of these. Ang dami ko kasi pong ginagawa. Baka hindi ko rin po matapos agad yan. Di ba ito naman yung trabaho mo? Utusan. Di ako pwede antukin. When I was told na i-hire ka ni Francis, I was against it. Until makita ko kung paano ka magtrabaho. Hindi mo sisinukuan yung trabaho, you give your best. Iba-iba naman yung mga produkto na nilagyan mo ng patong, di ba? Walang makakahalata. Napakatanga talaga! Pasensya na po kayo. Tinalisod niyo ako eh. Ako pa talaga yung sisisihin mo, ha? Manang Ricardo, ito yung binigay ni Miss Charmaine tapos pinirmahan pa ni Ma'am Venice, oh. Onion 10K. Uy, overpriced to ah! Di kaya, ito yung modus ni Ma'am Charmaine tsaka ni Ma'am Venice? Yung mangurakot dito sa kumpanya? Ganyan-ganyan yung nangyari sa mari kong si Wena. Alam nyo na mild stroke siya dahil sa sama ng loob. Ay, oo, Nay. Nabalitaan ko yan. Yan ba yung dahil dun sa tauhan niya si Badet? Kita mo, so nabalitaan mo rin pala, Daboy. O itong kwento niyan kasi. Etong si Badet, kapag namamalengke para sa karinderya ni Wena, tinataasan niya yung presyo. Ito naman si Wena. Huli na nung nalaman, ang dami nang nanakaw sa kanya. Eh, sa tingin niyo na yan po yung ibig sabihin nun? Na baka yan din yung ginagawa ni Ma'am Charmaine na Sir Francis. Yung pinapatungan nila, tapos sa kanila lang din yung patong. Alam mo, malamang nga anak. Kasi kunyari, tignan mo tong sibuyas, napakamahal. Eh, dyan din sa lugar na yan tayo bumibili. Alam mo naman tayo mga taga-palengke. Kahit nakapikit ang mata, alam natin ang galawan ng presyo ng bilihin. Oh, eh kung tama po yung hinala ko na maling-mali yan. Kasi kahit maliit lang po yung ipatong nila, kada linggo, ang laki pa rin ang nakukurakot nila. Nanay pa namang branches nila, Sir Francis. Totoo. Nakukuha ko sa'yo, tata. Ipaglaban mo yung kung ano yung tama. Kaya maraming nangapit sa mundong ito dahil sa mga tao na ginagawa. Malay mo itong ganti mo sa malditang Charlie na yan. Baka mamaya kakutsaban niya pa si Benice. Sino po si Charlene? Di ba po Charmaine? Ay, Charmaine pala. Sige po. Hilda. Alika nga rito. Dito ka nga. Tumabi ka sa akin. Tigilan mo muna sila dyan. May lamig ako eh. Pindutin mo muna. Alam mo, Hilda, wag mo nang demonyohin itong si Tata. At ikaw naman, Tata, alam mo na kung anong tama't mali. Kapag sinabi ng puso mo, gawin mo. At kung sa tingin mo naman tama ka, wala ka dapat ikatakot. Ay, hoy. Ba't umiiyak ka? May lamig ka, di ba? Yung mukha mo may lamig eh. Dali mo na. Tata. Ay! Oh. Nandito ka. Sir Gov, andito po pala kayo. Akala ko kanina pa po ako mag-isa dito eh. Kanina pa po ba kayo nandyan? Oh. Kalahati na nga itong iniinom ko eh. Punta lang ako ng pantry para kumuha ng yelo. Hey, it's Sunday. Nagtatrabaho ka pa dito. Father's Day pa. Dapat nagsa-celebrate kayo ng family mo. Madami po kasi akong di pa natatapos sa trabaho eh. Tapos kailangan daw po ito bukas. Wala din naman po akong gagawin sa bahay, kaya dito na lang po ako. At kailangan daw po ito ni Ma'am Venice agad eh. At sa totoo lang po, hindi kasi kami nagsiselebrate ng Father's Day. Bakit naman hindi? Hindi naman po kasi kami okay ng tatay ko.
Simula bata pa lang po ko, iniwan niya na po kami ng nanay ko eh. Eh, kayo nga po pala, bakit nandito po kayo? Father's Day po. Pag Father's Day, talagang gusto ko mapag-isa. Parang ikaw, dinadaan ko na lang sa trabaho. Yan, wala naman dapat ipag-celebrate. Hindi naman ako naging mabuting ama sa anak ko. Bakit mo kami dinala dito? Ano tong lugar na to? Saka, sigurado ka bang safe dito? Ay, ma'am, wala akong pumupunta dito. This floor is under renovation, kaya safe na safe tayo dito. Besides, linggo po ngayon, ma'am. Walang tao dito sa Palma office. Eh di ano na? Oh, kailan ka magde-deposit ng pera? Hindi ba dapat meron akong 30% dun sa makukulimbat mong pera? Sa supplies ng mga Palma. Well, it's been 2 months. 2 months since the last deposit. Ma'am, hindi naman po ako Do not touch me. I'm sorry. Ma'am, hindi naman po ako nakakalimot. Nag-iingat lamang po ako kasi alam na ninyo, medyo mahigpit po ngayon ng finance at saka ang accounting. Natatakot lang ako, syempre. Baka mahuli tayo, di ba? Sayang naman yung mga paparating na kaperahan. Alam niyo po, sa totoo lang, nakikita naming lahat kung gaano ka po ka-stricto kay Sir Francis. Pero hindi naman po ibig sabihin nun, masama kayong magulang. Nakikita ko din naman po yung malasakit ninyo kay Julius. At yung pagtato niyo po sa kanila, hindi po naiiba kahit hindi niyo sila totoong anak. At, sorry po, Sir Gov. Nakwento po kasi sa akin ni Sir Francis nung nagpapanggap po ko bilang si Ma'am Venice kasi po, kailangan daw yun sa pagpapanggap ko eh. Pasensya na po. It's okay. Pero hindi si Julius at Francis ang tinutukoy ko, ha? We had lunch earlier. Ibang anak yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko yung totoong anak ko. Oh? May anak ako sa pagkabinata. Babae. Siguro, kasing edad mo na siya ngayon. Talaga po, may anak kayong babae? Pero magagawa na ulit ni Charmaine, Mommy. Dahil ako na ang bagong executive assistant ni Francis. At lahat ng papeles na kailangan papirmahan sa kanya, dadaan na sa akin. Kaya mapapadali na ang pagnakaw ni Charmaine. Ay, Ma'am Venice, ano ba? Masayang-masaya kaya ako nandito ka na sa opisina. Kasi nga, alam niyo naman, matagal na akong supply chain manager na si Sir Gov at saka si Sir Francis. Pero alam niyo pa, minsan-minsan, syempre kinakabahan din naman ako. Kasi baka matimbog, mahuli yung mga pagnanakaw ko, di ba? Like what my daughter said, poprotektahan ka niya. Tayo. Hindi na tayo mahuhuli na nagnanakaw tayo dahil nagpapatong tayo sa presyo ng mga supplies ng mga Palma. Nung makilala ko yung nanay ng anak ko, binata pa ako. Hindi ko pa kilala si Margaret. Masyadong masalimuot yung nangyari kaya nagkahiwalay kami. Huling balita ako, patay na yung nanay ng anak ko. Hanggang ngayon, nahanap ko pa yung anak ko. Sana makita ko agad para makabawi man lang ako sa kanya. Grabe, Sir Gov. Ganyan po pala yung kwento ninyo. Hey,
Tata. Sikreto lang natin yun, ha? Hindi ko alam ba't ko ba nasasabi sa'yo ito. Baka sobrang dami ko nang nainom kasi. I hope hindi mo sabihin sa iba. Sir Gov. Promise. Secret po natin yan. Walang ako narinig eh. Pero alam niyo po, pagdarasal ko na makita niyo po yung totoo niyong anak. Kasi kung sakali, napakaswerte niya po sa'yo. Eh, ang dami po kaya mga tatay na pabaya. Ang tatay ko po, inabandon na kami. Pero ikaw po, kahit ilang taon na hindi kayo tumitigil para hanapin po yung anak ninyo. Isang iniisip ko yung karma eh. Baka the reason why I lost the ability to have my own child. Kasi pinabayaan ko yung anak ko. Hindi naman po siguro, Sir Gov. Lahat naman po ng bagay may dahilan. Lahat po may dahilan na galing sa Diyos. Eh, malay niyo po, magtagpo pa rin kayo. Baka nga po nasa tabi-tabi lang ang anak ninyo eh. Salamat, Tata. Well, I guess isa na lang ang problema natin ngayon. I heard nakapasok na rin sa kumpanya ni na Francis si Tata. Naipasok na rin pala niya. And I heard masigasig daw si Tata. Well, sa isang katulad niya na boba at wala namang pinag-aralan, pagbutihin na lang niya maging isang utusan doon sa opisina. But, she won't last long. Kasi kahit anong sip-sip at sipag niya, gagawin kong lahat para mapalayas yung tatang yon sa kumpanya ng mga Palma. Ay, gusto niyo po ba ng yelo? Kunan ko na po kayo tapos dalhin ko na lang po sa office ninyo. Sige, salamat, Gid. Sige, kunan ko na po kayo ha. Tata. Po? Kung makita ko yung anak ko, I can only hope na nakakatulad mo siya. Mabait, masipag. Sana pinlaki siyang matino at mapagmahal sa pamilya katulad mo. Ang swerte ng tatay mo sa'yo. Hindi ko maintindihan kung bakit niya kayo pinabayaan. Salamat po. Kunan ko na po kayo. So, inilagay mo naman ba sa resibo yung napagkasunduan nating presyo? Ha? Yung mga idini-deliver mo sa komisaryo ng kumpanya, lahat ng gulay, supplies, kanya. Ginawa mo? Yes po, ma'am. Nalagyan ko po. Abay, nakita ko nga. Oo. Ano ka ba? Baguhan ka? Tama, yung hinala ko. Abay, palitan mo. Taasan mo. Ganyan. Ang ilagay mo, per kilo ng luya, 600 pesos. At sa 500 per kilo ng pechay. Ma'am, may maniniwala po ba dyan? Baka masilip tayo niyan. Lagot ho ako, baka mawalan po ako ng trabaho niyan. Hindi yan. Saka may connection ako dun sa loob. Huwag kang mag-alala, ha? Basta yun ang gawin mo. Yun ang ilagay mo sa resibo. At saka higit sa lahat. Sa dinami-dami ng pera ng mga Palma, sa tingin mo malalaman nila na kumukupit tayo ng kita sa kanila? No. Gawin mo. Sige. Ha? So, tama ang hinala ko. Pinapatungan nila yun. Ata? Po? Kanina ka ba dyan? Nag-CR lang po ako. Sige po. Sus, tama ang hinala ko sa kanila.
Salamat, ate. Ito yung sukle, oh. Thank you. Ate, gumaganda ka. Ikaw talaga ng bola ka pa. Kulang ng 20 to. Oh. Ay, Ito. oo nga, no? Ikaw talaga. Thank you. Akala naman yung totoo yung sinasabi. Uy, Tikboy, John Paul, mabuti pa. Umistambay muna tayo dito. Magpa-soft drinks ka nga. Ikaw yung may pera eh. Ba't ako magkakapera? Ha? Tingnan mo nga, hindi nga natuloy. Dapat kukuha ko. Ako na lang. Mayroon ako. Yun! Sige, Sige! wag na. Kaya lang naman tayo nandito kasi inaantay natin si Nora, di ba? Pinagsasabi mo. Grabe. Patay na patay ka doon, no? Ano patay na patay? Alam nyo kayong dalawa, ha? Ganito lang yan, ha? Let's make plain, okay? Let's make plain. Kaya nandito ako kasi gusto ko siyang kausapin. Every time kasi na inaaya ko siya, nire-reject niya yung aya ko sa kanya. Tingnan ko lang kung ano yung sagot niya, yung dahilan niya. Masama ba yun? Taboy naman. Hindi ka pa ba nakakahalata? Na? Taboy, sino ako may kasamang lalaki? Ano? Matagal pa po ba matapos yan? Deadline ko na, oh. Kanina pa to hinahanap sa akin. Need ko maraming kopya. Kuya, matagal pa ba yan? Madami pa kasi akong gagawin din eh. Oo, tata. Sa control panel yung sira. Inaalam ko pa kung may hardware o software malfunction. O kung may sirang pyesa tong printer mo. Paano kaya yan? Dami nito. Tabi. Good morning po, ma'am. Pumunta ko lang akong bodega, kukuha ko ng parts. Okay po. Ay, sinira mo yung Xerox copier? Tingnan mo, oh. Lahat ng tao dito sa opisina, naabala mo. Mukhang sandali na lang naman po to eh. Ako nga din, ang dami ko kailangan ipagawa, kaya lalabas na lang ako para magpa-photocopy. No! Mag-impake ka na at umalis ka na dito because you're fired! Oh! Saglit lang naman po, ma'am. Fired po agad si Tata. Kawawa naman po. Isa ka pa! Gusto mo talaga madamay? Ma'am Venice, hindi naman po kayong sumira niyan eh. Kasi nung iniwan ko po to kagabi, okay pa to. Kanina lang po pagdating ko dito saka nagloko. Dispatcher na yung hayop na yan. Unahan na natin siya, kesa maunahan niya tayo. Dapat umalis kayo sa kumpanyang to. Ayoko na makita yung pagmumukha mo sa building na to! Sino ka nga may kasamang lalaki? Hoy, huwag mo siraan sa akin si Nora, ha? Gwapo. Ha? Tingnan mo. Oh, I want to try, you know, the steak. Sino yun? Kakausapin ko yan. Kakausapin ko yung babae na yan. Iha-heart to ko yan. Diyan lang kayo dalawa, ha? Huwag kayo susunod. Sumunod pala kayo. Malaki. Teka na. I know, somewhere. Like that? Yeah. Yeah, we can go. Today, after eat. Nora! Sino yan? Sino yung kasama mo na yan? Sino yan? Sumisigaw.
Trevor, I want you to meet my friend. This is the boy. The boy, I want you to meet Trevor. Na-meet ko sa dating app. Ang gwapo, di ba? Ano ka dyan? Wala akong pakialam kahit saan mo siya na-meet, ha? Kaya pala, hindi mo na ako nire-replyan. Ha? Pinagpalit mo na ako dito? Hindi ba dito alam na marami ka nang kinain fishball? Marami na akong nire-review sa'yo, ha? Teka nga lang, ano ba pinagsasabi mo? Hindi ka pinaasa, ha? Tsaka, yun nga yun eh. Kaya nga hindi ako nag-reply sa'yo. Kasi, ayoko nga umasa ka. Kasi, tingnan mo, ang bait-bait mo. Tsaka tama ka sa sinabi mo, marami ka nang ilibre sa akong fishball. Kaya nga nahihiya akong sabihin sa'yo yung totoo na friend lang talaga ang tingin ko sa'yo. Sorry, yun lang talaga. Ang sait! Ang sait-sait! Ano ba yung meron yung kanuna to at nawala ako, ha? Gwapo. Nora, come. Come. Halika dito, babae. Look at my face. Look at his face. Oh. See? Oh. Ang laki nga ng difference. Sabi ko sa'yo, di ba? Oo. Gwapo. Ang sait! Ang sait-sait! Dapat umalis kayo sa kumpanyang to. Ayoko na makita yung pagmumukha mo sa building na to! Eh, ma'am, hindi nga po kayo sumira nun. Yan ang napapala ng mga intermitidang kagaya mo. Dapat umalis ka na dito dahil wala kang silbi sa kumpanyang to. Tapos naninira ka pa ng gamit. And who knows, baka mamaya magnakaw ka pa. Hey! Don't touching her, ha? Go back to your country and wash your face anymore! Magkikita pa tayo, ha? Tumatag ka, ha? At ikaw, mag-uusap tayo sa bahay, ha? Ano na? So, Sabi mo! bata ka! Tara! Very... That's just my friend. Aray! Aray! Ang sakit! Aray! Hindi nga kita maintindihan. Ano ba yung masakit? Eh, paano niyo ako maintindihan? Tingnan niyo to! Aray! 4 pala sila. 5 pa. May tiyanin ka ba? Wala. Sino mo ng tiyanin? Tiyaniin nyo, dali. Dahan-dahan lang, dali. Wala tiyanin. Sakit, aray! Ano po sabi niyo? Hindi po ako magnanakaw, ah. Kung mayroong magnanakaw sa kumpanyang to, eh baka kayo po yun, Miss Charmaine. Di ba ninanakawan niyo si Sir Gov? Sinabi mo? Anong sinabi mo? How dare you! Watch what you're saying, Tata. Kasi baka imbes na walan ka ng trabaho, makasuhan pa kita. Kaya umalis ka na dito, ha? Umalis ka na dito, ha? Tata, anong nangyayari dito? Ano yung narinig kong pagnanakaw dito sa kumpanya? Venice, may kinalaman ka ba dito? Are you an accomplice?
How can we be so sure na hindi tayo idadawit ng Charmaine na yun sa kaso niya? Hindi dapat nangyari to eh. Kung hindi nagbida-bida yung tata na yan. Kung gusto niya tayo ipakulong, uunahan na natin siya. Iba talaga to si Tata, ano? Isang bote lang ng gin yan. Bastos ng bunganga mo ah. Pinagpapantasyan mo rin yun. Bilitaan pa may bala kayo sa kanila ngayon yung aabutin Sir, nyo. alam ko naman po na dahil po nasira ko yung Xerox dito sa office, kaya po mawalan po ako ng trabaho. Sorry po. Sir Gov, natunto na po namin si Maria Carmen Agoncillo. Emil, dapat kong makita ang anak ko kay Carmen. So, magsuob? Effective yun. Ay, Shirata, sige sali ako.